Ang Magnolia Chicken Templados nga ba at itong Converge Fiber Excels ay posibleng pumasok sa isang transaction kung saan makukuha nitong Magnolia Chicken Templados itong 6'7" na si Ben Phillips mula dito sa Converge Fiber Excels. Sa ngayon kasi, alam natin na ang mga team sa PBA ay very hesitant na magpakawala ng big man. Understandable yan. Pero ang Converge sobrang dami. So baka hindi lang nila magamit yan dahil syempre ang magiging priority ng Converge, bigyan ng maraming minuto itong si Justin Arana at itong si Justin Baltasar na maglaro dahil yan ang kanilang Twin Towers. Plus nandyan itong si Brian Santos, yung kanilang 6'7", yung 6'7" na stretch 4, plus itong si Gio Ambohot. Hindi nga nabibigyan ng playing time. Kung isasama mo pa itong si Kit Saldivar, plus itong si Ben Phillips, medyo sobra na sa big men itong Converge Fiber Excel. So hindi na nakapagtataka na pwede nilang ibigay itong si Ben Phillips dito sa Magnolia Chicken Templados. Magiging welcome naman yan dito sa Magnolia dahil si Rafi Rivas eventually magre-retire yan. So kinakailangan ng Magnolia ng isa pang big man na matutulong dito sa kanilang lineup at kung sakasakali magiging magandang addition itong si Ben Phillips. Pero ang tanong na lamang ay kung sino ang magiging kapalit na ibibigay naman nitong Magnolia Chicken Templados. Dahil syempre dyan tayo magkakatalo at gustong siguraduhin ng Magnolia na hindi naman sila madulugi. Syempre kay Ben Phillips hindi sila madulugi dyan. Pero ang Converge, syempre baka hilingin dyan ay isang wingman o guard. At malay natin baka dito na masama itong si Calvin Abueva sa trade. Alam natin ang Converge matagal nang gusto si Abueva. So wag na kayong magulat kung Ben Phillips or Calvin Abueva ang maging palitan dito ng tao. Dahil talagang sa ngayon daw ang Converge mukhang gustong makuha ang veteranong wingman nitong Magnolia Chicken Templados at willing naman ang Magnolia sa trade. Merong mga reports na lumalabas ngayon na ito raw San Miguel at Barangay Ginebra ay parehong tumitingin dito sa serbisyo ni Mikey Williams, pero mas nakalalamang ang San Miguel. Dahil kaya daw dati interesado Ginebra dito kay Mikey dahil wala silang point guard, pero nung nakuha si RJ Abarrientos at Stephen Holt, mukhang medyo nabawasan na yung interest nila kay Mikey. Ang talagang determinado raw na makuha si Mikey ngayon ay itong San Miguel Beer dahil gusto nila na magkaroon ng mas magandang mga point guards for the future, lalo na at mukhang naudlot yung pagkuha nila dito kay Cedric Bearfield dahil nag-leak sa media. So abangan na lang natin kung ano ang gagawin nitong San Miguel Beer para makuha ito. As it is, alam natin na itong si Mikey Williams ay willing naman talaga na i-trade yan ang TNT. Alam natin na gusto ng TNT na mawala na sa kanila si Mikey. At si Mikey, I am sure, gusto na rin ng bagong team para magkaroon ng fresh start. Pero ang problema dito ay yung pagkakasunduan nila. So, ibig sabihin, sino ang willing ibigay ng San Miguel at papayag ba TNT? Siyempre, kung ikaw San Miguel, hindi ka magbibigay ng mga starter mo dahil yung risk ay nasa iyo. Alam natin yung reputation ni Mikey. Sa panig naman ng TNT, kailangan nilang timbangin mabuti kung sino ang pwede nilang maging kapalit dito para kay Mikey Williams na magiging sulit naman. Dahil syempre kapag nag-click yung laro ni Mikey sa San Miguel, magiging malaking problema yan para sa TNT. At dahil karibal yan ng SM ng MVP group, yan pa isa nilang kinukonsidera ngayon. Tandaan natin, nung trade nila si Terence Romeo sa San Miguel, 2 championships kaagad ang nakuha ng Beermen. So sa ngayon, yan ang pinag-aaralang mabuti ng TNT kung iti-trade ba nila itong si Mikey Williams o hindi. Malamang gusto nila sa ibang team mapunta si Mikey. Pero so far, lahat ng team sa PBA tumanggi dito kay Mikey. So titignan na lang nila kung itong San Miguel ang papayag pagdating dito sa ganyang usapan.